Mapalad ang sumusunod sa salitang buhat sa Diyos at namumuhay ng angkop. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon po, Father. Sa araw po ng bukas ay ipagdiriwang natin ang dakilang kapiyastahan ng pag-akyat sa langit sa mahal na Birhen. Kaya po pagnilaya natin ang ilang mahalagang bagay sa pagdiriwang natin sa dakilang kapiyastahang ito at sa ebanghelyo na ating narinig. Malinaw at simple yung itinugon ni Jesus sa babaeng sumigaw sa kanyang, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan." Ang sagot ni Jesus, higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Tunay na ang ating mahal na inay mapalad. Iba po yung maswerte. Minsan po kasi sinasabi natin, kapag mayroong anak na nakapasa, engineer, abogado, doktor, ang patungkol natin sa mga magulang, napakaswerte naman nung magulang nung mga batang iyon na nakapasa. Tulad ng mga batang naririto, sa kanilang murang isip, nakapaglilingkod ng ayon sa kanilang kakayanan, katalinuhan at panahon. Kaya marahil itong mga batang ito, nung nalaman ng ibang magulang na sila'y sakrista na ngayon, katuwang at kaisa ng pari na naglilingkod sa altar, anong sasabihin ng ibang kaibigan na nakabalita sa isang magulang na may anak na sakristan? Ay, kaswerte mo naman, Mare, dahil yung anak mo naglilingkod sa simbahan. Hindi po maswerte ang tawag doon. Ang tawag po doon ay mapalad, pinagpala. Kaya si Mama Mary, ang ating mahal na inay, hindi maswerte, kundi mapalad. Mapalad, pinagpala. Siya yung tunay na pinagpala at ang kanyang pagpapala ay higit niyang ibinahagi
sa atin. Kaya si Jesus na mismo ang nagsabi, saan nanggaling yung pagpapala at paanong naging mapalad si Maria bilang ina ng Diyos. Yung kanyang pagiging mapalad ay nasa kanyang pagtanggap ng kanyang oo sa Diyos. Kaya kung babalikan natin yung pagpapakita ng Anghel Gabriel kay Maria, nang ilatag ng Anghel Gabriel kay Maria ang planong kaligtasan. Bagamat sa kanyang kamusmusan, sa kanyang kabataan, hindi niya arok at hindi kayang arukin ng isip ng tao yung ipinahayag kay Maria. Kaya si Maria ay nagtanong, papaanong mangyayari yan sa akin? Kaya po, doon pa lang nang ipinahayag na ng Anghel Gabriel yung magaganap at unti-unting naunawaan ni Maria ang magaganap sa kanya at sa plano ng Diyos. Anong binitiwan niya? Yung kanyang oo. Narito ang abang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ayon sa iyong sinabi. Sa pagkabigkas ni Maria ng mga salitang ito at matapos niyang bigkasin ang sinabing, narito ang abang alipin ng Panginoon, maganap nawa sa akin ang iyong sinabi, pumasok na po ang Espiritu Santo at siya'y nagdalang tao na nang mabitawan niya ang kanyang pagsang-ayon at ang kanyang pag-oo. Yun yung mahalagang bagay na makita natin bakit siya mapalad. Sapagkat siya'y nakinig at siya'y nagsabuhay ng salita ng Diyos na siyang sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo ayon sa Ebanghelyo ni San Lucas chapter 11 verse 28. Yun po yung malinaw na higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito. Kaya si Maria ang una niyang ginawa, makinig. At sa kanyang pagpakinig, inunawa at isinapuso at tinupad ito. Kaya nga sabi niya, maganap nawa sa akin. Ano yung po pwede nating makuha sa ating mahal na ina bilang modelo ng pakikinig at pagsasakatuparan ng ating napakinggan mula sa Diyos? Yung kanyang oo. Yung kanyang oo, hindi minsanan. Yung kanyang oo, series of yes. Araw-araw, nire-renew ni Maria yung kanyang oo sapagkat alam niya na hindi madali yung plano ng Diyos, lalo't higit yung kanyang bahagi sa planong ito. Kinakailangan niya ng matibay na pananampalataya, kinakailangan niya ng may malinis na puso't kalooban upang ang ipinahayag na salita ng Diyos ay kanyang maisakatuparan. Kaya po sa buhay natin, tulad ng mga batang ito na nagdiriwang ng kanilang kapiyastahan sa araw na ito, sa kanilang kamusmusan, gagabayan po natin yung kanilang oo. Ang iba sa kanila, sa August 23, magkakaroon ng investiture. Magsusuod na po sila ng alba. At yun po ay doon sa bahaging iyon, ipapahayag nila yung kanilang oo. Yun yung mahalagang bagay na dapat bilang mga magulang, bilang mga nakatatanda, sila'y gabayan upang sa pang-araw-araw nilang buhay ay ma-renew nila yung kanilang commitment, yung kanilang oo na maglilingkod sa altar katuwang ng pari, na may kalinisan ng isip, puso at magandang hangarin na makapagbigay ng kanilang sarili. Sa gabay ng ating mahal na ina, sa kanyang panalangin at sa tulong at paggabay natin, may mararating ang mga batang ito sa kanilang paglaki sa panahon na sila'y haharap sa sambayanan. Bilang isang ganap na mamamayan na may banal na takot sa Diyos at may banal na takot sa pag-ibig at pagpapala ng Diyos, sila'y nakakapit. At yun ang ginawa ng ating mahal na inang Maria. Pangalawang bagay, si Maria, simulat sa pool,
mula sa sabsaban, naroon na ang takot, naroon na ang mga panganib, lalo't hinahangad ni Haring Herodes ang kamatayan ng banal na sanggol. Naroon na ang lahat ng pinagdaanan ni Maria mula sa sabsaban hanggang sa Kalbaryo, sa pananang krus hanggang sa libingan. Bit-bit ni Maria ang lahat ng mapapait na karanasang ito. Pero sa kabila ng hirap na kanyang pinagdaraanan, naroon yung kanyang masayang paglilingkod sa Diyos. Kasi po kung hindi na siya masaya, maaaring bumitaw siya. Kaya nga, higit na nagpatibay kay Maria yung kagalakan ng kanyang puso. Yung kagalakan ng puso ni Maria na naglilingkod sa Diyos, nagtumutupad sa plano at hangarin ng Diyos na sagipin ng sanlibutan. At ang kagalakang ito ay daladala niya sa buhay niya, sa kanyang pagmimisyon. At gayon din yung mga batang ito, alam po ninyo, sabi nga, simple lang yung kaligayahan ng mga batang ito. May sarap, nakakagaang tingnan na sila'y naglilingkod sa altar ng may kasiyahan, ng may galak, ng may tuwa, na alam mo bang wala silang hinihinging kapalit, kundi yung makapagbahagi ng kanilang panahon, ng kanilang oras, ng kanilang sarili sa paglilingkod. Sabi nga po ng isang ina na nabalitaan ko, yung kanyang anak ay merong formation po kasi kaming ginawa. Ilang linggo din po yon habang bakasyon ng mga bata. Ilang ulit pong nagkasakit yung bata. Talagang gustong-gusto niya, kahit may lagnat, gustong pumunta rito para mag-undergo ng kanyang formation. Kita po ninyo yung nag-aalab sa kanyang puso. Alam niya na siya may sakit, alam niya na mahina ang kanyang katawan, pero nangingibabaw yung kanyang pagnanais na maging sakristan. Nangingibabaw sa kanyang kamusmusan yung pagnanais maging bahagi ng banal na altar sa tuwing ipinagdiriwang ang banal na misa. Yun po ay isang tanda na siya'y maglilingkod ng masaya tulad ni Maria. At panghuli sa buhay ni Maria, ang meaning ng kanyang buhay o ang kahulugan ng buhay ni Maria ay ang misyon na kanyang ginampanan. Yun po yung kanyang naging buhay. Ang bawat isa sa atin, ang bawat binyagan ay merong misyon. Sabi ko nga po, hindi tayo singaw lang dito. Hindi lang tayo pamalamuti ng simbahan, ng ating lipunan, kundi higit na tayo patuloy na inaanyayahan at bukas ang simbahan upang gumanap tayo sa iba't ibang misyon na kung saan tayo'y tinatawag ayon sa ating kakayanan, ayon sa ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Ibabalik natin ito ng may kagalakan. Kaya nga po patuloy nating ipagdasal ang bawat isa, lalo tigit ang mga batang naririto, na talaga namang nag-aalab sa kanilang puso yung pagnanais makapaglingkod. Ang unang nakangingiti dito ay walang iba kundi ang Diyos. Nangingiti ang ating mahal na Inang Maria sa mga musmos sa mga batang ito na nagnanais sumunod sa kanyang ginawang paglilingkod ng may katapatan, ng may pagkagalakan at ang paghahanap ng kanyang meaning o kahulugan ng buhay ay nasa pagmimisyon. Panalangin natin ang bawat isa, nawa higit nating tahakin ang banal na paglilingkod sa Diyos ng may saya't may kagalak at may katapatan, sapagkat ito ang ginawa ng ating mahal na Inang Maria. Idulog natin sa Kanya ang ating mga panalangin. Amen.